Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Subalit hindi lahat ay nakakadama, nakakaunawa sa kabutihan niya. Sapagkat kung minsan dumarating sa buhay ng tao ang maraming sinusuong, pinakikibakahan at nilalabanan. Kaya't sa pag-ibig sa Kanya, kundi magiging matatag ka, tuwir ang matitibag ka ng pagkataong taglay mo. Kaya halina, halina, halina mga mahal, inyong pagsumikapan, pagsumakitan, manaig at mabuhay ang Ama ng buhay. Buhay po ba ang Diyos? Noon po, sabi ko, burahin na yung aking FB. Subalit, kaya pala hindi naganap na ito'y alisin. Itatakda ng Ama na ang pag-aatas ay gagawin. At ngayon po ay aking pinagnilayan, sadya palang napakabuti ng Diyos. Ang balangkas niya ay napakaganda. Noon wala akong oras. Hindi ka pwedeng mag-google ng oras sapagkat maraming partisyon ang ginagampanan. Sa simula ng vigil, taon-yaon, gabi-gabi, niluluwal niya ako. Walang patlang. Kung bilang tao, mag-iisip ka, wala ka na halos tinutulog. Subalit may lakas. Bakit may galak? May kasiyahang natatanggap. Lumipas ang mga taon, sa vigil, hindi na po ako maluwag na niluluwal. May araw akong pinadaratal, binabahagi, sapagkat kumbaga sa mga bata, ibinigay ang katotohanan, pinakita kung ano ang pagbibigil. Sa mga nakaunawa, nagsipagtibay, nagsipaglaban. Sa mga nakakadama, patuloy na ginagawa. Subalit, sa maraming iniisip, sa maraming kinatatakutan, sa maraming dahilan, nawawala. Hanggang sa usad ng usad ang araw. Isang araw, ako'y magising, anak, magtala ka. Sabi ko po kung saan ako magtatala, yun pala sa internet. Sapagkat napakabuti ng Diyos, kapag pag-aatas, may damdamin ka na hindi mo kayang ipaliwanag. Hindi ko po kayang ipaliwanag sa inyo kung ano ang nararamdaman ko, kung ano ang ninunukal ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya. Ang mahalaga, nakakatalima, nakakasunod. Kaya lamang po, yun nga, sapagkat nga pagmulat ng mata mo, inatasan ka, anong oras matatapos, may gagampanan ka pang iba, minsan ay nalilate po ako sa inyo. Sapagkat may mga tumatawag, may mga nagte-text. Alam niyo po, pinagnilayan kong buhay. Sadya palang napakasarap sa Panginoon. May nai-encounter ako, may mga dumudulog sa'yo, pambayad lang sa funeral, tinatanong pa kung papaano. Sabi ko, Ama, ito po ba'y obligasyon ko pang ipabatid kung saan kukuhanin nila at kung papaano gagawin? Alam niyo po, papasalamat ako sa Diyos. Kung hindi ko siya nasumpungan, baka ganun din ako. Lahat tinatanong, lahat pinanghihinaan, lahat kinawawala ng pag-asa. Subalit salamat sa Diyos. Minsan po natatawa ako eh. Pag may nag-text sa akin,
Hindi niya alam yung problema niyang tinatanong sa akin. Problema ko rin. Subalit, kay buti ng Ama. Napakadakila niya. Hindi halata po. Hindi nababanaag. Sapagkat bilang siyang lingkod, salamat sa Diyos. Minsan tatanong ng tao, ganito at ganyan. Bakit po kaya ganon at ganyan? Sabi ng Panginoon, yan ang anak. Yan ang anak ko na kulang sa akin. At di ako ganap na maramdaman at makilala. Ang daming takot, ang daming pag-aalala, ang daming katanungan. Alam niyo po, katulad kagabi, nag-text sa akin, ano po kaya ang gagawin ko sa ganito? Apo, panalangin niyo po ako ganito. Hindi niya alam yung oras na yun, may pinakikibakahan din ako. Pero salamat sa Ama. Dahil ang pananalig ko't pagtitiwala sa Kanya ay buhay na buhay. Nakakatulog. Napapayapa ang isip. Maligaya, masaya. Alam niyo po, kung mararamdaman niyo lang ang Diyos at makikilala niyo Siya at makikipagtotoo kayo sa Kanya, ano ba yung suliranin niyo na yan? Walang nabuhay na walang suliranin. Walang nabuhay na walang pagsubok. Walang nabuhay na walang balakid. Lalo na, ikaw ay isang di pamilya, nabubuhay, na ang dami mong dinadala. Suriin nyo na lamang po't pagnilayan ang isang gampanin ng isang apo kunching. Halimbawa, ang pamilya mo, ang anak mo'y 4, may manugang kang 3, may 3 kang apo, isang asawa. Ilan sila? Idadagdag mo pa ang kapatid mo, ang hipag mo, ang bayaw mo, mga pamangkin mo, mga apo mo, sa iba. Idadagdag mo pa yung kaibigan mo, yung bagong kaibigan mo, yung mga nakakilala mo, at pasyente, tagasunod. Pero salamat sa Ama, ang balikat ko'y di nagaganyan, sapagkat kasama ko siyang magdala. Buhay po ba ang Diyos? At alam niyo po, hindi po ako nahirapan. Bagamat dumaratal ang takda, yung oras, aminin ko po sa inyo, lumuluha din ako. Nalulungkot din ako kumisan. Subalit sandali lang, sapagkat may taga-aliw sa akin. At pinatototohanan sa mensaheng dinaratal niya, paano kita aliwin kung hindi ka nalumbay? Nararamdaman ko rin po kumisan, may nararamdaman ako. Subalit, nagugunita ako. Yung paalala niyang, paano kita gagamutin kung di ka nagkasakit? Kumisan din po'y nahihirapan ako. Kaya lang kumisan, naalala ko rin yung sinasabi niyang, paano ka makakagaan sa tinanggap mo sa akin at anong gagaan sa iyo kung di ka mahirapan? Alam niyo po, wala palang pagkabula lahat ang salita. At kung ang puso ninyo at isip ay malinis, alam niyo po, mabilis tutugunin kayo ng Diyos. Kaya lang po, wala kayong makikitang tugon at wala kayong maalalang tugon at wala kayong maririnig na tugon kapag litong-lito ang isip niyo'y gulong-gulo at galit na galit ang puso niyo. Kaya kailangan pong luminis. Hindi po ako nagbibiro. Sa katotohanan lang po, kundi ako nakikinabang ng buong galak at kapayapaang nakakamtan sa akin sarili, hindi na po ako maglilingkod. Kung ako ay bat-bat ng pinagdaraanan, pagkatapos hindi na ako nakakatulog at hindi ako natatahimik, ay titigil na ako maglingkod. Bakit po? Sinungaling pala ako eh. Minimisahin ng Diyos, dinaratal sa akin ng Diyos, pagkatapos sa akin hindi pala nagaganap. Bakit naman po nagaganap? Sapagkat lahat ng mensahe niya ay pinagtitiwalaan ko. Pinaniniwalaan ko. Sapagkat pinagtitiwalaan ko siyang buhay na pinaglilingkuran ko. Kayo po, pinagtitiwalaan niyo po ba't pinaniniwalaan na Diyos niyo siyang tinatawagan? Kung ganun po ang paniniwala niyo at pagtitiwala, hindi po kayo mahirapan. Sapagkat alam niyo lahat ay may kalutasan. Eh kami nga po eh.
Pag dumating yung bill ng kuryente, iba't iba ang bill. Akala nyo po ba isa lang ang bill nito, tsaka sa amin, at tsaka yun? 3 po ang bill dito. Isa sa simbahan, isa sa tahanan, isa sa kabila. 3 po. Yung sa kabila, konektado hanggang doon sa Banyusan, yung po, ano po, konektado po yun. At hindi ko po alam kung saan sinusog ng mga caps itong CR dito. Oh, pero ngayon alam ko na. At alam ko na rin noon pa, doon din. Pero sino pong nagbabayad noon? Pag wala pa akong pambayad, ang Diyos ko'y buhay. Pero hindi ko dinanas yung dumaing kahit kanino. Totoo po yan. Hindi ko dinanas yung nagsabi, "Hoy, wala pa akong pambayad ng kuryente. Hoy, wala." Ang Diyos nakikita niya yung daing ko. Naririnig niya yung sinasabi ko. Nagugulat ako. Ganyan kaywaga siya. Ngayon po, hindi naman kayo nagpapakatotoo. Paano makikipagtotoo siya? Wag po kayo magagalit sa akin. Pag di po tayo nakipagtotoo, magsiuwi na lang po tayo. Kasi po, ayaw namang umiyak dito. Para lang magmakaawa sa inyong maniwala kayo. Ito, dambanang ito, mula dyan sa labas, hanggang sa Banyusan, isa kuryente, hanggang 3rd floor. Pag pinagsama-sama mo yan, Diyos ko po, nakakagitlang presyo. Wala naman kayong binibigay kahit 5 bingi. Pero ang daming sinusuri. Ang daming tinatanong. Ang daming inuurirat. Ang daming mga, ano ba yun? Pagtatanong na hindi naman nagmamalasakit, pagtatanong na nagchichismis. Tama po ba? Wag naman po ang alamin nyo lang kung anong makukuha nyo sa dakong ito. Kundi alamin nyo kung ano tatanggapin nyo sa Diyos. Hindi yung kaya kayo nagpunta rito, galing lamang ng kalakasan, galing lamang ng karamdaman ng katawan ng hinahanap nyo. Paano po kayong makakaulag po sa lahat ng pagsubok nyo? Kung karamdaman lang ang gusto nyo gumaling dito, at ang kaluluwa nyo'y ayaw, ang espiritu nyo'y ayaw. Mga kapatid, kailangan po ninyong tanggapin ito Kung hindi nyo po ito naririnig sa ibang nagmimisahe, binibigay ko po ito sa inyo. Sapagkat ito po ay pahatid ng Diyos. Para lubos kang makaulag po sa lahat ng balakid mo na tinatawid, wag lamang ang hinahanap mo ay pansandali ang galak, panammantalang ligaya. Kailangan yung sa habang panahon, ang hirap po, nagbibingi-bingihan ng malakas ang pandinig. Nagbubulag-bulagan ng malakas ang pananaw, ang maliwanag ang mata. Hindi po ninyo maunawa ng Diyos. Hindi po ninyo makikilala. Sa totoo lang po, kahit magsiuwi kayo ngayon at magalit lahat sa akin, itutuloy ko po pinasasabi niya sa akin. Sapagkat yung makaunawa at tumanggap, magliliwanag pag ninilayan niya yung totoong sinabi. Bakit po? Sige po. Pag umuwi na kayo sa inyo, iniisip nyo na pambayad ng kuryente, pambayad ng gano'n, pambayad, hindi ka naman gumagawa ng mabuti. Pag may pera ka nga, madamot ka. Pag mayroon ka, tinatago mo. Nililihim mo pa. Baka may manghingi, baka may bibigyan. Ganito, ganito. Ay, huwag ganon. Tapos pag nangailangan ka, bubuligligin mo kapwa mo. Pag di ka pinahira, magagalit ka. Pag di ka pinautang, magagalit ka. Huwag po ganon. Alam niyo po, kapag nasa Panginoon ka, siyang gumagawa ng paraan sa buhay mo. At alam niyo po, kung hindi ito nagaganap, hindi ko rin maiuulat. Subalit, mula nang naganap ang itong dakong ito ay gamitin para sa inyo at bilang sanga po kunching ay gamitin para sa inyo, hindi na ako pinabayaan ng Diyos ko. Maraming nawala sa akin. Subalit hindi yun ang tinitingnan ko. Ang tinitingnan ko, yung binibigay niya sa akin. Kaya hindi po ako nahirapan. Kaya hindi ako nasaktan. Marami pong tao yung nawawala sa kanila, kinukwenta nila.
Yun ang tinitingnan, kaya hirap na hirap silang tumanggap. Ba't nawala yun? Ba't na ganito? Ba't ganito? Ba't ganito? Kailangan pag naganap na sa'yo, tanggapin mo na. Subalit kapag hirap na hirap mong tanggapin, mahihirapan ka talaga. Kailangan kung nawala yung isang sasakyan mo, at kinuha pa isa, at kinuha pa isa, huwag mo na isipin yun, maluluka ka. Ang wag lang naging dahilan, nagsugal ka ng babae ka. Nagnakaw ka kasi, kaya nawala lahat yan. Pero kung hindi po, magpuri ka sa Diyos. Manalig ka sa Kanya, na isang araw iaahon ka niya, lalo't ang ginawa mo, kaya nawala ang kabuhayan mo, tumulong ka sa kapwa mo. Ay, napakapalad mo. Kung bukas sa kalooban mo, kung tapat sa puso mo, may pag-ibig ka, hindi ka pamamatay, babalik ng Diyos sa iyo yan. Eh, si Job po ba namatay? Eh, ba't para ano pa po at naririto tayo at nag-aaral ng kabanalan kung di natin gagawin ng totoo? Bumabase lang po sa mga binabasa at patotoo sa Biblia. Eh, kung hindi po totoo ito, itapon na natin, sunugin. Eh, totoo po lahat yan. Kaya kung ikaw'y magpapakatotoo at nakikinig ka, sigurado magaganap sa iyo ang hiwaga at katotohanan ng Diyos. Kaya lamang, alisin mo na yung galit mo, yung hinanakit mo, yung pagdaramdam mo, yung marami mong katanungan, ba't gano'n si Juan, si Pedro, si Petra? Yun po ang di mawala-wala sa tao. Wala nang magagawa, ginawa na yun ng kapwa. Mahirap pa sa kaloobang tanggapin. Ibigay mo ng lahat sa Ama. Ipagkatiwala mo na sa Kanya at Siya na ang gaganap sa iyo. Siya na ang tutupad sa iyo. Siya na ang lahat sa iyo. Alam niyo po, kung makikinig lang kayo sa oras na ito at magpapakatotoo kayo, hindi ka man sa oras na ito'y gumaling ang sakit ng katawan mo, ang kaluluwa mo, ang isip mo, ang puso mo'y gagaling. Ang tanong, propaganda ba ito? Commercial ba? May bayad ba? Wala naman. Subalit kapag sinuri mo, totoo ito. Pahatid sa iyo ng Diyos mo, patotoo sa iyo ng Diyos mo, kapag nakipagtotoo ka sa Kanya, luha mo'y ipaparam, panandalian lamang. Kaya, ano man ang dinadala mo, kapag sa pagtawid mo'y kasama mo siya, itatawid ka niya. Kaya lamang, damhin mo siya at magtiwala ka. Eh, nagtitiwala ka nga, naniniwala ka nga, ang dami mo namang katanungan at ang dami mong pagdaramdam. Huwag ganon. Sino nga po ba si Apo Kunching na paniniwalaan ninyo? Sino nga po ba si Kunching na sa harapan ninyo yung maniniwala kayo? Huwag na po kayong magmasid sa tao. Tuklasin nyo po sa banal na aklat ang totoo. Kung nakikipagtotoo kayo, yahayag niya sa inyo. Totoong totoo. Eh ngayon naman po, kung nagbabasa ka lang ng Biblia, para ka nagbabasa ng comics, huwag ka nang magbasa. Eh naman, natutunan mo, pero ayaw mo naman tanggapin. May alinlangan ka pa, huwag mo na rin basahin. Eh naman, natutunan mo, tinanggap mo nga, ayaw mo naman sa buhay, huwag ka nang magtanggap at huwag ka na rin magbasa. Ano gagawin mo? Tao kang marupok, tao kang mahina, sino magpapatibay sa'yo? Sino magpapatatag sa'yo? Hindi kapwa mo. Hindi kahit na sino. Sapagkat ang kapwa mo'y marupok na tulad mo. Sapagkat ang kapwa mo'y mahina na tulad mo. Sapagkat ang kapwa mo'y may buhay na mamamatay. Sino kaya ang dapat mong tanggapin? Alam nyo po, kung alam nyo lang kung sino tatanggapin nyo, mababago isip nyo ngayon. Mababago ang damdamin nyo ngayon. At sasabihin ninyo, salamat po sa iyo, Panginoon. Ginising mo ako sa pagkakatulog ko. Tinapik mo ako sa pagkakahimbing ko. At kung tatanggap ka, pag uwi mo,
Nako, may lutas na lahat yan. Malulutas lahat yan. Mabuti nga, ganyan lang ang kailangan nyo. Pumunta nga kayo sa mga baliw. Pumunta kayo sa ospital ng mga baliw na walang pag-asa. Wala na silang kapag-asa. Walang-wala na. Naglaho na ang isip na matino. Sino kaya maswerte? Kayong naririto o sila? O gusto mong maging baliw? Kaya ayaw mong tumigil sa kakaisip? Wag. May Diyos ka. Kapag nanghihina ka na, sabihin mo, Panginoon, kuhanin mo ang aking isip at damdamin. Huwag manaigang sa akin. Kung tapat ang pagdulog mo, bigla mong mararamdaman lalakas ka. Minsan, dadaing. Kasi po, dahil di ko sa... Alam niyo po, mapalad kayo nagbibigay kaysa binibigyan. O magbaliktad. Kayo ang manghingi. At sila magbigay sa inyo, sa mga nagbibigay. Masaya ba? Masarap ba? Hindi kaya. Alam niyo po, mas masarap, mas mapalad ang nagbibigay. Kaya kung kaya mo, huwag ka nang nanunumbat. Kung kaya mo, magalak ka na lang. Kung ayaw mo namang magbigay, di huwag. Buhay ba ang Diyos? Huwag kang magbigay kung hindi bukal sa kalooban mo. Subalit, anin mo naman yan, bubulukin mo. Di mo naman madadala yan sa langit. At lalong hindi mo yan mapambabayad sa kasalanan mo. Kaya, kung mabuti kang nilalang, kahit walang magsabi sa'yo, aalamin mo rin yung kapwa mo. Totoo baga? Pawang katotohanan. Kaya kung ikaw ay may takot sa Ama at may pagkilala ka sa Kanya, hindi ka rin madamot. At kung ikaw naman ay may takot din at may pagkilala, hindi ka mapagsamantala. Kaya kung ikaw naman ay binibigyan, huwag ka namang mag-abuso. Huwag kang manamantala. Pare-parehas lang, mga mahal ko. Pag-aralan ninyong lahat ito. Kaya mayroong taong hindi mapagtiwalaan, abusado, manloloko. Kaya naman may taong nagiging madamot. Pag nabigo, sasabihin niya, nang ako ang nangailangan, walang nagbigay. Hindi mo kilala ang Diyos mo, kaya walang nagbigay. Hindi mo natutunan yung pag nagbahagi ka, anumang gipit ang pinagdaanan mo dahil sa pagtulong sa kapwa mo, magtatawid ay Diyos mo. Tama po ba? Kaya, patotohanan ang lahat ng nagsasabing kilala ang Diyos. Magpakilalang kilala ang Diyos. Magpatotoong kilala ang Diyos. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Buhay ba ang Ama? Kaya, totoo ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mabubuhay ang Diyos sa taong buhay ang pananalig. Nabubuhay ang Diyos sa taong tumatanggap. Subalit sa patay at buhay, hindi. Sapagkat ang Ama ay Diyos ng mga buhay, hindi ng patay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung buhay ang pananampalataya mo at buhay ang pananalig mo, mabubuhay ang dispirensya mo. Sasabihin mo naman, Apo Kunching, kaya ako nagpunta rito, magpapagamot lang ako, hindi ko kailangan ng pangaral mo. Paano ka gagaling niyan? Sino ba bang gagamot mo? Hindi naman si Kunching. Ayaw mong tanggapin ang totoo. Ayaw mong tanggapin ang tama. Ayaw mong tanggapin ang maliwanag na salita. Paano ka gagaling? Maghanap ka ng doktor, magpapagaling sa'yo. Baka sakaling pagalingin ka sa oras na ito. Pero galing ka na doon, di ba? Nagpagamot ka na rin sa iba, di ba? At alam mo, sa katotohanan lang, panghuli nga ito eh. Kaya kung dito ang panghuli mo, dapat mauna siya sa'yo. Apo Kunching, ba't ganyan ka magsalita? Hindi baga? Hindi naman nagsisinungaling si Apo Kunching sa inyo. Sapagkat ang espiritong taglay ni Apo Kunching ay nakikipagtotoo sa inyo. Kaya kung panghuli dito sa dakong ito, mauna naman ang tinunguhan mo sa puso't isip mo para yung panghuli mo maging kagalingan mo na. Tao. Buhay ba ang Ama?
Sasagot naman ang sutil, hindi pa po ako nagpagamot. Sabi ng bibig ni Apo Kunching. Bakit? Ilan ba ang nagtungo rito na nauna ang dakong ito para unahin sabihin mo magpagamot ka rito? Mabibilang. Gusto nyo lapitan ko kayo? At sasabihin ninyo kung saan kayo nagpagamot. Mga mahal, yan ang espiritu. Kilala kayo. Kaya kung ang hinahanap niyo tao, hindi niyo madarama ang gagamot sa inyo na totoo. Ang hirap sa tao, balisaw-saw. Sulong. Pag nagbabalisaw-saw ka sa pag-ihi mo, di ba mahirap? Kaya huwag kang balisaw-saw sa pananampalataya mo nang hindi ka maghirap sa pagtanggap. Tama ba ga? Mga mahal, ginigising lang ang pananampalataya nyo. Ginigising lang ang pananalig nyo. Ginigising lamang ang damdamin nyo. Pinupukaw lamang ang isip nyo. Baka sakaling matamnan kayo. Baka sakaling ang hinahasik ay magsitubo. At huwag masayang naway abutan ay ang matabang lupa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, kung ganang tao, narinig nyo kaya ito? Narinig nyo kaya yaon? At maririnig nyo pa kaya ito? Mga mahal, pakatandaan ninyo, ang buhay ay pansamantala lamang. Huwag mong gugulin ang isip at damdamin mo sa mga kaabalahan na magdudulot ng sakit ng kalooban. Huwag mong gugulin ang iyong kaisipan na magpapalito sa iyong buhay. Bagkus, gugulin mo ang isip mo sa papayapa ka sa maghapon at magdamag. Sa magagalak ang kalooban mo at di magagalit mapupuot sa mga bagay na nais ng Ama na mabuhay sa damdamin mo. Sapagkat kung hindi gayon, hindi mo matututunan ang tunay na buhay. Mahal na mahal ko kayo. Pakatandaan ninyo, sa larangan ng kabanalan, hindi kailangan ng pauto-uto at pang-uuto. Sa larangan ng kabanalan, hindi kailangan ng pang-akit na salita, kundi totoong salita. Sapagkat ang kabanalan ay katotohanan, at ang katotohanan ay banal, at ang banal ay walang dilitiba ang bumuhay sa mga buhay. Kaya't kung buhay ang pananampalataya ng mga buhay, makikilala nyo ang nagpakabanal sa inyo at magpapakabanal sa mga nakakilala at kikilala pa ay walang dilitiba ang tunay na banal. Diyos, Ama, Anak, at Espiritu ang sa inyo'y bahaging totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Anong silbi ng pangangalandakan ng kabutihan kung hindi ginagawa ng natatanggap na katawan, na tumatanggap na katauhan? Kaya nga, huwag kayong masyahan lamang sa kinakain, sa bagay, sa salapi, sa sasakyan. Masyahan kayo kung ang puso ninyo ay maligaya dahil damang-dama ninyo ang Diyos nyo'y buhay na sumasa inyo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat siguradong sigurado, ano man ang tinamasa mo sa lupa, ano man ang nakamtan mo sa lupa, katulad ng dumulog, meron nga pong kaunting pera pa ang tatay ko sa bangko, hindi naman mailabas agad-agad. Kaya hindi lahat ng nasa sa'yo'y agad-agad magagamit mo. Subalit ang Diyos mo, nagpapagamit sa'yo.
Araw-araw nagpapagamit sa iyo ang Diyos mo. Hindi mo ba alam yon? Paano ka ginagamit at paano siya nagpapagamit sa iyo? O ikaw lang ang gustong gumamit sa Kanya at ikaw ayaw mong paggamit? Yun ang masama. Kailangan, huwag ka lang gumamit sa Kanya. Ikaw din ay paggamit. Paano mo siyang ginagamit? Hindi ba ang hininga mo'y sa Kanya? Hindi ba ang buhay mo'y sa Kanya? Hindi ka naman binuhay ng inamot ng tatay mo. Ang bumuhay sa iyo ay siya. Kaya siya ang ginagamit mo sa oras na ito. Ang buhay niya nakaloob sa iyo. Ang buhay niya napahiram sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang, bakit hindi makilala ng tao at maunawaan ng tao? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Sapagkat tao ka, walang pangunawa, walang pandama, walang pagkilala. Kaya, ang pagkatao mo'y umunawa, dumama, tumanggap, nang ikaw ay magliwanag. Paano po ba? Paano nga? Kung ang isip mo'y si Juan at si Pedro si Pera. Subalit sa oras na ito, kung ang isip mo'y si Ama at ang Jesus, sigurado, makakakilala ka, makakadama ka. Buhay ba ang Ama? Sa palagay nyo, kung sa mga dinadanas at pinagdaraanan ni Apo Kunching, ang nakataglay ngayon sa isip niya ay yaon, at ang dinadama ng puso niya, ang lumbay, makapangungusap ba sa inyo? At yan ang tinuturan ko. Kung ano laman ang puso ng tao, siyang binibigkas. Kung ano laman ang diwa nito, siyang sinasabi. Kaya ang espiritu ng katotohanan at banal, banal sa tuwin ang sinasambit sapagkat ito ang taglay. Kaya kung kayo ay malakas ang espiritu at ang pagkatao'y patay, nabuhay sa laman ang Espiritu Santo, makakaunawa kayo sa oras na ito, makakatanggap kayo sa oras na ito, at magagalak kayo sa oras na ito. Kaya, may pakinabang na kayo. Buhay ba ang Ama? Ang tanong, kung manghina ba ang pananampalataya mo at pananalig mo, may Diyos ka pa bang ibang tatawagin? Meron siguro. Ang Diyos ng sarili mo. Tutulungan ka ba ng sarili mo? Hindi. Pakatandaan mo, anak ng Ama. Kaya, pasiglahin mo na. Palakasin mo na. Patatagin mo na sa pagtitiwala mo. At nang ibigay sa iyo ng Ama ang tuwirang katatagan dahil nagtitiwala ka, siya'y buhay sa iyong buhay. Buhay ba ang Ama? Hindi ko po naunawa ng sinasabi mo, Apo Kunching. Kaya wala kang pangunawa, taong pag-iisip ka pa. Subalit kung tatanggapin mong may magbabago sa iyo at may tatanggapin ka, sigurado, hindi matatapos ang oras mong naririto ka, makakaunawa ka rin, tao. Buhay ba nga, Ma? Kaya, pare-pares lang kayo. Si Apo Kunching din walang pangunawa sa una. Si Apo Kunching din walang pandama sa una. Si Apo Kunching din hindi ganitong mangusap. Kaya pare-pares lang kayo. Ngunit bakit at anong pasubali? Tumanggap, kumilala, nagsabuhay, tumupad. Kaya kung kayo, tatanggap din kayo at kikilala, magsasabuhay din kayo, at magpapakatotoo, ang tinanggap ni Juan, ni Pedro, ni Maria ay magaganap din sa inyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga, hindi maaring pagsamahin ang isang nilalang na masama at nagpapakabanal. Na masama na ayaw sumama sa banal. Sapagkat kapag hindi humiwalay ang nagpapakabanal at hindi maiaakay
itong masama at di matusunod ang masama sa mabuti, ito matatalo. Sigurado matatangay ang mabuti, ang masama ang nanaig. Kayo, ano gusto ninyo? Manaig ang masama sa inyo o manaig ang mabuti? Tulog na kayo. Sapagkat totoo sinasabi, subalit, magpalabas ka ng magikero dito, sigurado tatawa kayo. Magpakita ka ng pera dito, magigising kayo, sigurado. At yan ang tao. Dahil ang Diyos niyang sinasamba ay hindi magikero, kundi nakikipagtotoo na maraming nais baguhin sa mga anak niya na hindi matanggap, kaya hindi makilalang ganap. Buhay ba nga, ma? Kaya, manawagan ka. Pag may bibigay, madali dadami ang susunod sa iyo. Subalit manawagan ka sa kabanalan. Kung sino lang ang nakakaunawa, siyang sasama sa iyo. Buhay ba nga, ma? Kaya nga magaganap ang laksa ang bilang ng tao. Subalit di lahat sa laksang bilang na ito ay paroroon sa Ama. Ano ngayon ang gusto niyo, mga mahal? Kayo ba'y mapabilang sa kasama? O kasama kayo sa malalaglag? Sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam. 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 Pagpapatuloy po ba natin? O tayo'y uuwi na? Alam niyo po, kung pwede lang, na itong tinanggap ko na ito ay sarilinin ko na lamang at malulugod na ang Diyos at makakali ako, sasarilinin ko na lang po. Tatago ko na lang sa akin, pero sakin po ako at di siya ang sinusunod ko kapag hindi ko po sinunod ang mga atas niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sinusunod ko po eh. Kaya magalit po kayo sa akin. Pero sa Diyos, wag. Ano? Ang tanong naman, ba't ka kaya magagalit sa akin? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ha? Eh kung di ka galit, tumawa ka. Buhay po ba ang Diyos? Tuloy po ba natin? Nagsisimula pa lang tayo. O kayong masasakit na ang kuyukot, tumayo muna kayo, tayo. Alin po ba kuyukot? Hindi nyo alam ang kuyukot? Ito po, sa may spinal. O sige, tayo. Masakit na po ba yung mga puwit nyo sa kakaupo? Hindi pa po. O sige. Ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo ang baywang mo. Sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo, Hesus Kristo, Hesus Kristo, Hesus Kristo, tulungan mo ako dito sa buhay ko, pagkat ako'y mahinang totoo. Buhay po ba ang Diyos? Oh. Nagising na po ba kayo? Sabihin nyo nga po. Oh. Nagluwag po ba pakiramdam nyo? Sabihin nyo nga po. Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Habang pumapalakpak kayo, ako po nananalig sa pagpalakpak ko. Tinawagan ko ang biyaya ng Diyos. Kayo po ba? Kaya, sa pananalig ko, sa buhay ko, sigurado,
Buhay ang Diyos. Paano mangyayari yun na po, Kunching? May buhay ang Diyos ko. Na pinakikilala ko sa inyo, Diyos niyo rin. Kung mabubuhay sa inyo, magaganap din sa inyo. Ang pananalig ko ay magaganap din sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Sino walang ulam sa inyo kanina? Taas nyo nga po ang kamay na walang ulam kanina. Ngayon, may ulam ka na. Tama po ba? Sino ang walang pera kanina? Huwag kayo sinungaling. Manalig ka. Kung yung damo sa parang napasisibol, pwede rin pasibulin sa bulsa mo pera. Buhay ba ang Diyos? Kaya po, Kunching, saan magmumula? Hindi ba alam mong mahiwaga ang Diyos mo? Huwag kang magnanakaw. Hindi totoo yan pag ninakaw. Huwag kang magmumura at mamimilit. Hindi totoo yan pag pinilit at pinagmurahan mo yung nagbigay. Hintayin mo ang hiwaga niya. Gawin mo yung totoo. Magpakatotoo ka. Kikilos ang Diyos mo. Sa maraming kaparaanan na hindi ka magkakasala. Kapag pinagtiwalaan mo, kung ang utak mo nga umaandar, hindi mo nakikita. Kung ang buhok mo nga humahaba, hindi mo nababatid. Kung ang kuko mo nga humahaba, hindi mo nakikita. Kung ang bituka mo nagugutom, hindi mo nababasa. Ang isip mo, may takatala. Ang Diyos ang nakatatarok sa'yo. Di maniwala ka. Sa iba't ibang paraan, may bigay sa'yo ang kailangan mo. Kaya lamang, huwag na yan lagi nasa isip mo. Baka paglabas mo dito, sinabi mo, sabi ni Apo Kunching, magkakapera ko. Sabi ni Apo Kunching, magkakapera ko. Sabi ni Apo Kunching, magkakapera ko. Kaya naman, sino kaya magbibigay sa akin? Sino kaya magbibigay sa akin? Sino kaya magbibigay sa akin? Kaya naman, saan kaya manggagaling? Saan kaya manggagaling? Saan kaya manggagaling? Baka pag nakatulog ka, nangungusap ka, sabi mo, saan kaya nanggagaling? Saan kaya nanggagaling? Sino kaya magbibigay sa akin? Sino kaya magbibigay sa akin? Pagising mo, naluluko ka ba? Sabi nung katabi mo, minamahal, baka tandaan po ninyo, nang si Kristo hinahanap sa loob ng templo, ngunit hindi pa takda na siya'y mahuli. Nakatalilis nang walang nakakita. Tama po ba? Di kayo rin po, dahil katulad ni Kristo ang pagtitiwala nyo sa Ama na pinagmulan niya, makatalilis kayo sa mga problema nyo na hindi nyo nababatid. Sapagkat ang kumikilos, yung taglay na espiritu ninyo na taglay ng Kristo. Buhay ba ang Ama? Nang panahon ni Pablo, nakawala sa kulungan. Kayo po ba'y alipin ang damdamin ninyo? Sino nagpapawala sa kanya? Nakita po ba ng mga tao kung sino nagbigay sa kanya ng pagpapaalis doon? Hindi! Kaya kung kayo ay alipin ang damdamin yung pagkatakot at pagkabahala, kung ang damdamin ni Pablo ay tulad ng sa inyo, sa pagtitiwala niyang sumusunod sa Kristo, palalayain din kayo. Buhay ba ang Ama? Nang si David ay hinamak, kaliit-liit ka niyan. Susugurin niya ang pagkalaki-laking tao. Subalit, dahil taglay ang Espiritu ng Ama, tinuruan siya ng nararapat. Mayroon siyang ginawa na hindi naisip ng iba. Kayo, kung anak ka ni David, lahi ka ni David, may paiisip ang Diyos sa inyo na yaon ang magiging kaparaanan para ikay makalaya sa iyong kagulamihanan.
Buhay ba ang Diyos? Nang si Daniel ay nasa pugon at init siya doon. Subalit, nasa katotohanan ng kanyang gawa, pinaglaban ang pananampalataya niya. Kinain kaya siya ng leon? Sinunog kaya siya ng pugon? Hindi! Sa leon na nag-aabang sa kanya at ginutom ng ilang araw para pagdating niya doon ay lapain siya, hindi siya ginalaw. Kayo, mayroon ba kayong kinatatakutan sa buhay? Hindi yun makalala pa sa buhay ninyo. Hindi yun makamamatay sa buhay ninyo. Kung tulad ni Daniel ang pananalig at pananampalataya nyo. Mayroon bang nag-aalab sa damdamin nyo na parang papatay na ito at nahirap na kayo? Kung tulad din kayo ni Daniel, na sa katotohanan kayo tumutupad, hindi rin kayo masusunog. Hindi kayo magagapi. Ililigtas kayo ng Ama sapagkat siya'y buhay na buhay. O ngayon, nakatindig ka, nawala antok mo, gising ka na, no? Upo na kayo. Kaya, kung anak ka ng Ama, lahi ka ni Abraham, at ang lahat ng hinalimbawa sa inyo ay magiging katulad ng pananalig nila, ang gagawin ninyo, kayong lahat makalalaya na anak ng Ama. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung nag-aalinlangan ka at marami kang katanungan, paano mangyayari yon? Tanda ng walang pag-asa, tanda ng hindi ka nakapagtotoo. Talagang hanggang bukas dilutas ang problema mo. Subalit, kung nakipagtotoo ka at ginawa mo ang totoo, sigurado itong maghapong ito, bukas ligtas ka! Sapagkat tinaglay ng buhay mo, ng puso't isip mo, ang Diyos na buhay nakikilos sa iyo. Kaya, ang may pandinig ay nakarinig. Sadyang mahirap, sadyang napakahirap. Walang hindi mahihirapan, tao ka lamang. Subalit ang mahirap para sa iyo, may magpapagaan kung tatanggapin mo na Diyos mong totoo. Sadyang kay hirap, napakahirap kung ika'y tao lamang. Subalit, kung may tinanggap ka sa oras na ito, ang tinanggap mo, ang magbibigay sa iyo ng liwanag ng isip, ng galak na kalooban, ng tatag ng katawan, ng pag-asa na may Diyos ka. Buhay ba ang Ama? Kaya, inyong pakinggan ang mula kay Mateo. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin. Sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa aking harapan, sa harapan ng mga tao, ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang anak na babae, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao ay ang kanya na rin kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang nawawalan nito.
At ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa isang propeta at tatanggap ng kadipala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang na ukol sa isang matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa, sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyo, tatanggap siya ng gantimpala. Bakit ito tinura ng Kristo? Ang taglay niya ay tabak. Ang salita na tatarak sa inyong diwa, sa inyong puso, ang dala ng Kristo. Nang sino mang hindi nakakaunawa at hindi makakaunawa, magiging daan ng paglalaban-laban, lalo't sa isang sambahayan. Sapagkat ang nakakaunawa ay di maunawa ng walang pangunawa. At ang nakakaunawa ay natatangay sa walang pangunawa. Ilan kaya ang magpapatangay sa may pangunawa? At ilan kaya ang magpapatangay sa walang pangunawa? Nawang maganap sa inyo, ikaw na may pangunawa, ang nasundan ng walang pangunawa, at hindi ikaw na walang pangunawa, ang makahahata sa walang pangunawa. Mapapalad ang kumikilala sa layunin ng Ama, sa binahagi ng anak sa pamamagitan niya. Kaya't ang sino mang kumilala sa anak ay kikilalanin ng Ama, at ang kikilalanin ay ang Ama na kilala ang anak. Subalit ilan kayang tutupad at tatanggap? Yaong taong nagliwanag. Buhay ba ang Ama? Kaya ang bawat gantimpala ay kakampi ng mga tumupad, nagsumakit, nagsumikap, sa paglalayo ng kabutihan at pagtupad sa mabubuti. Tingnan ninyo, kung ang bibig mong diretsong magturan, kung ang bibig mong diretsong mangusap, maaring magganap ang ikaw'y mabulol. Subalit kung ang Ama mo, ang siyang tuwirang nasa sayo, maagap kanyang sisidlan ng pandiretsong salita, at kailanman ay hindi kanya pababayaan dito sa lupa. Kung papaano ang pahayag ay mabuti, ang salita ay makabubuti. At kung papaano naging mabuti ang salita, sa bawat tumanggap ang salita na may mabuti, at kabutihan pawa ito, bubuti rin sa taong mga tumatanggap. Kaya mga mahal, nakilala mo ba ang Kristo? Huwag maging dusa't hilahi lamang ang tinitingnan mo na kinakamtan mo, kundi ang suriin mo ay ang tinatamo mong grasya at pagpapala niya. Nang sa gayon, huwag lamang sa tinapay mabatid mong ikay nabubuhay, kundi sa salitang banal na magbibigay buhay. Mga minamahal ko, pinauna ko na ang pahayag bago pa binasa. Kaya't kung nawawaan ninyo ang una, mawawawaan nyo na rin ang panghuli. Sa inyong lahat, kung tunay kayong tumatanggap, kayo'y magliliwanag. Kung tunay kayong nakikipagtotoo, kayo'y maiibsan ang sakit at dusa. Sapagkat ang nagmamahal ng ganang kanyang sarili, siyang nawawalan. At kailanman, ang nag-alay ng buhay nang dahil sa kanya, ama't anak na kinilala, siyang nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa makatwid, ang hanap mo'y kagalingan ng kaluluwa, ibibigay sa iyo ng Ama. Ang hanap mo'y kagalingan ng katawan, hindi mo siya kilala, maaring mahirapan ka. Subalit, kung tatanggapin mo siya, maaring niyang pagsabayin sa iyo ang kagalingan ng katawan mo,
karamdamang pisikal mo, kagalingan ng kaluluwa mo at lakas ng espiritu mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, ulit-ulitin mo mang basahin ang banal na aklat kung sa pag-iisip mo ay wala ang nagtuturo para maunawaan mo. Para ka lamang naghahanap ng hindi mo makita. Para ka lamang kumakain ng di mo malasahan. Para ka lamang natutulog na di nakapagpahinga. Sapagkat ang lahat ng nabasa mo, para mo lamang minimorya na di nasa buhay mo at di maggawa mo ang tama't tumpak na kaparaanan na mula sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung ginamit ka ng Ama para sa kapwa mo, magalak at magpuri ka sa pagtalim at pagsunod mo. At gawin mong sandatay siya. Sumandig ka sa kapangyarihan niya. Maniwala ka sa magagawa niya. Magtiwala ka sa ibibigay niya. Tumanggap ka at maging ganap sa pag-ibig niya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Net karameleyahanam. Net karameleyahanam. Net karameleyahanam. Buhay po ba ang Diyos? May isang kwento. Mayroong tahanang maganda. Subalit may dumaan at nakikiusap na makiihi sapagkat walang madaanan na CR. Subalit dahil natatakot na baka manakawan, hindi pinaihi yung nakikiihi. At nang dahil hindi niya alam na ganyong tao lamang yung nakikiihi para sa subukan, sana ang ginawa niya, tinanong niyang maigi, taga saan ka ba kapatid? Sino ka ba? Siyempre, di kita kilala kaya tatakot kitang papasukin. O kapkapan mo ako. Sana narinig niya, kapkapan mo ako. Wala akong dala kahit ano. Talagang sasabog na lang ang pantog ko. Sana nakagawa siya ng mabuti. Sa hindi niya alam, tinitingnan niya pala kung anong uri siyang tao. Sapagkat siya pala ay taong mataas at taong masama ugali. Kaya nang isang araw, naganap din sa kanya. Nagbiyahe sila, dala-dala sa sasakyan niya. Itabi mo, Eka, kung saan may CR akong makikita. Sige na, Eka, ihingi na ako, sabi sa kanya. Ang sabi ng driver niya, wala po talaga makita. Itabi mo, ayan, Eka, ang bahay, yan, Eka, ang bahay, makikiihi ako. At yung pala, ang nakatira sa bahay na yon ay multo. Pumasok siya, walang pasintabi. Nangusap sa kanya ang multo. Sabi niya, bakit ngayon pumasok ka sa tahanang ito, wala kang pasintabi? Noon may nakikiihi sa'yo. Hindi mo, Eka, pinaihi. Alam mo bang ako yon na ngayon ay maantig ka? Hinimatay. Sabi ng ama, katotohanan, anak. Kung ano ginawa mo, siyang ganti sa'yo. Ngayon, kung mabuti ginawa ninyo, umasa kayong maganda ay gaganti sa inyo. Subalit, kung katulad kayo nung masama ugali na yon, at walang tiwala sa sarili, sa kapwa niya, dapat matakot ka talaga. Baka multuhin ka. Buhay ba ang Diyos? May isa pang kwento.
tatlong magkakasama. Ang sabi ng isa, "Naku, Eka, marami na akong ipon. Hindi na, Eka, ako matitibag. Kahit, Eka, ilang pa, Ekang krisis ang dumaan. 3 taon pa, Eka, ang krisis hindi na, Eka, akong maantig. Sapagkat, Eka, bilyonaryo na ako." Sabi naman ng isa, "Ako rin, Eka. Ganun din. Nakaplano na, Eka, ako kahit 10 taon pa." Sabi naman ng isa, "Ay, ganun ba? Mabuti kayo. Marami ng plano, marami ng ipon. Ako, maasa lang sa Diyos Kakaunti pa ang ipon ko. Kaya, bahala na siya. Basta ang gagawin ko, magpapakatotoo ako." Dumating ang sinasabi ng ama, "Nahangal, ang pinag-ipunan mo ay hindi mo kakamtin." Parehas silang inatake. Hindi nasabi ngayon sa pamilya ang kanilang mga naipon. Kinamkam ng attorney. Tuwan-tuwa ang ama sapagkat matalino ka man, anak, mas matalino ako sa'yo. Buhay ba ang ama? Maraming nagaganap na ganito. Sa kasalukuyan, maraming nangyayari. Kung minsan, sabi ng iba, "Hay, Eka, paghahandaan ko ang pamilya ko bago ako mamatay, nakaplanado." Namatay sila na hindi marurunong ang mga anak. Hindi nila naituro ang sikreto ng negosyo. Kaya, ang nangyari, bumagsak ang negosyo. Marami pang magaganap na ganito, tandaan ninyo. Sapagkat ito ang karunungang hindi napabatid ng ama sa mga hindi totoo sa kanya. Kaya, nais nyo bang maging matalino? At tuturuan kayo ng ama at siyang magbabalangkas ng buhay nyo? Gawin nyong marapat na kilalanin siya. Kasalukuyan, marami kayong mababatid. Kilala nyo nung una. Subalit, bandang huli, na balitang lasugang kabuhayan. Mga mahal, ang pagkilala sa ama, ang pagtalima sa kanya'y walang pagkalugi. Ang pagsunod sa kanya, walang pangangalugihan. Kundi bagos, lahat ng tinuturo niya, kapag tinatanggap mo, makapagpapabuti sa'yo, makapagpapasaya sa'yo, makaaaliw sa'yo, at makapagbibigay kaligtasan ng kaluluwa mo. Kaya mga mahal, nais nyo ba na maging isang mabuting Samaritano? Sa palagay nyo, yung Samaritano na yaon ay hindi naging masama sa unang buhay niya? Walang hindi masama sa unang buhay. Walang mabuti na agad pagdaka. Subalit bumubuti ang tao sa pagkilala at pagtanggap, pagtalima sa Ama. Kaya't kung ang tabak ng Kristo ang tatanggapin ng tao, magliliwanag ang mundo. Buhay ba ang Ama? Makikilala ang katotohanan, matatanggap ang katotohanan. Kaya nga, maraming paraan ng Ama kung paano kay tatawid niya. At marami ring paraan siya para igupo kang sutil na anak niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, pagharian kayo, alin ang mas mabuti? Ang binigay niyang kaparaanan sa iyo o binagsak kang palalong tao? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramanayana. 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 Kapag
may nagaganap sa kapwa nyo na ayon sa binahagi ko sa inyo, sabihin nyo, hindi nakipagloko sa inyo ang Espiritu. Sabihin nyo, nakipagtotoo sa inyo ang Diyos nyo. Ang Diyos ninyong totoo. At di pala tao ang nagkatang isip na yon, kundi kung ano palang nagaganap sa mundo, siyang nilalathala sa inyo tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, ano nga lalahanin mo kung mabuti ginagawa mo? Anong katatakutan mo kung ang Diyos mo'y sumasayo? Diyos na tumatanggap sa buong buhay mo at Diyos na papatay ng katawang lupa mo upang buhayin ang kaluluwa mo at gawin niyang marapat na ang galak ay yung matanggap. Nekkarameneyahanam. 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 Kaya, kumupkup ka ba ng kapwa mo? Nagmahal ka ba ng kapwa mo? Kumalinga ka ba ng kapwa mo? Na walang pasintabi sa puso mong nagtanong ka. Huwag kang masaktan. Kung ano ginawa mo, nabukal sa puso mo, hintayin ang ganti ng Ama sa'yo. Sapagkat nasusulat, ang gumawa ng mabuti ginantimpalaan at ang nagpakasama ay naparusahan. Mahal na mahal ko kayo. Pagharian kayo, magliwanag na totoo, mga anak ng Ama dito sa mundo. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ay, may tanong po ba? Naunawaan niyo po ba ang kwento? Naunawaan niyo po ba pahayag? Naku, kung nakaunawa po kayo, sabihin niyo nga po, purihin ka, Ama. Mahina po. Mahina pa po. Mahina pa rin. Yan. May boses naman pala kayo na po. Kaya, buhay po ba ang Diyos? May kakilala po ba kayong ganitong uri ng tao? Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. Panalangin niyo po siya nang magliwanag siya, sapagkat wala sa puso niya ang Ama. O ikaw ay ganito ka, magbago ka. Buhay po ba ang Diyos? Ang bibig ng masama ang maghahatid sa kapahamakan, at ang labi niya ang maglalagay sa kanya sa kapanganiban. Gusto mo bang laging mabuti ang nagaganap sa iyo? Lagi mong sabihin ay mabuti, upang ang mabuti ang mangyari. Buhay po ba ang Diyos? Ang humahatol sa walang kasalanan at ang umaayon sa kasamaan, kay Yahweh ay kapwa kasuklam-suklam. May kakilala ba kayo na lahat ng mabuti kinokontra niya at ang masamay ginagawa niya?
Huwag kayong magalit. Kaawaan niyo siya. Ipanalangin niyo siya. Sapagkat kung di siya magsisisi at magbabago, darating ang kahatulan ng Ama sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, isipin niyo ngayon kung hindi kayo yaon. Para na sa gayon, wala kayong pagsisihan. Ang may gusto sa kaguluhan ay gumugusto sa kasalanan, at ang mataas magsalita ay naghahanap ng kapahamakan. Ang tao na kung magsalita ay parang walang buhay. Kung humamak ng kapwa, kung mangutya ng kapwa ay gayon na lamang. May kilala ba kayong ganito? Ipanalangin nyo o isa kayo sa ganito. Baka ibagsak kayo ng Ama. Magnilay kayo. Buhay po ba ang Diyos? Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkuti unti-unting namamatay. Naku! Kayo ba'y malungkutin? Gusto niyo bang mabuhay? Magpakasaya kayo. Paano naman akong sasaya po kung wala akong pera? Sino ba may pera? Nangisilang ka sa mundong ito. Walang dala ang katawan mo. Hubot-hubad na turingan ka nang iluwal ka. Subalit nung magkaisip ka, puro pera ang sa isipan mo, kaya't lumaki kang gulgul ng utak mo. Pera, pera, pera ng pera, laman ang puso mo. Nawala na sa'yo ang Diyos na totoong bumuhay sa iyong pagkatao. Ngayon kung mukhang salapi ka, kalimutan mo na muna. Alalahanin mo'y may Diyos Ama ka. At ang Diyos mo ang siyang pangunahin sa buhay na tanggapin mo. At di magmumukhang pera ang mukha mo't salapi ng amoy mo. Kaya taong minamahal, magnilay, magpulay, maaari kang mabuhay. Nang simulay, payak na payak. At sa iyong pagkatao, nang kilalanin mo ang Ama, itinuro kung paano ka magbabago. Kaya't ang nais mong ikaw ay maging ganap na mayaman at tumunlad, na bago ng ganap. Subalit habang sumusuko ka, Ama na may nagbibigay sa'yo. Nang dahil sa nakamtan mo'y lalong pinalagot, pinalawak pa ito. Kaya't ikaw na anak niya'y magnilay, magbulay, magtanto kang tuwiran sa bawat araw. Huwag maging kaisipan mo ay kung ano-ano, ang salita niya'y napaparang sa'yo. Itatak mo sa puso mo, may bukas at may buhay ka. May wakas na taglay ka't di mo batid kung kailan ka babawian na anak niya. Kaya't gawin mong marapat, o tao, o tao. Unahin mo ang Ama mo. At ituturo niya sa'yo ang kung paano. Kaya ikaw ay magagalak, masisiyahan, magliliwanag. Hanggang matanto mo ang buhay, kailangan mo pala'y siya lang. Pagkat ika'y kanyang inaruga, nilingap kanyang ganap,
isipan mo'y nagbago, nagalak ang puso mo. Mahirap maunawaan, mahirap itong kamtin ng ganang kaisipang tao at damdaming pagkatao. Kaya't halina kayo, pawis na puso nyo, sa pagluha ng tigib ng paitito, ipaparam ng ama nyo. Magagalak kayo. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ninyo'y paraiso, ang nasa ng amang tunguhan nyo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Walang nauna na di mahuli, walang nahuli na di maunang. Masakit sa inyo, huwag gawin sa kapwa niya upang ang kamtin nyo tuwirang mula sa ama. Kailanman ay hindi sinambit ng ama, huwag kayong magpayaman, kundi ang sinasabi niya, huwag kayong makalimot sa kanya. Kailanman ay hindi sinabi ng amang huwag kang kumain, kundi ang sinabi niya ay magpakabusog ka. Subalit di niya sinabing magpakabundat ka. Kailanman ay di niya sinabing ika'y maging palalo, kundi ika'y maging mabuti. At kailanman ay di niya sasabihing anak mapahamak ka, kundi ang sinasabi niya, anak, ililigtas kita. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? Kung may tanong po kayo, magtanong kayo sa buwan. Baka sakaling matulad sa buwang mabuo kayo. Ang buwan po ay hindi buo, ano? Pingas-pingas bago mabuo, ano? Naway matulad kayo sa buwan na bubuo, hindi napipingas na. Buo ay napingas na, gana wala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, dynamite! Bow! Balik natin ang istorya ng mensahe. Ang ama, kung kumilos ay dynamite, napasasabog niya ang galak. Sapagkat kung kumilos siya, tahimik banayad. Hindi siya madaldal. Hindi siya kundi siya'y tahimik, banayad, payapa. Kaya kung kumilos siya, ay patag. Kaya kapag ika'y kanyang anak na tumutupad at nagtitiwala, banayad kang nakatatanggap. Kaya napagagalak ka niya, naaliw ka niya, nasusurpresa ka pa. Kaya anak ka ba niya?
Maniwala ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin na tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Mabuti ba ang Diyos? Ang Diyos? Panayad ba ang Diyos? Kagalak ba ang Diyos? Kung ganun, mamaya pa isip mo. Payapain ang isip mo. Payapain ang isip mo. Mayapa isip nyo. Eh, paano pong papayapa? Dami ko po kasing utang. Eh, kung po bang isipin na muna na inyo ng isipin, mababayaran ba sa kakaisip? Eh, pag nagkasakit ka, lalo kang di makakabayad. Kaya manalangin ka ng manalangin, nang ika'y dinggin, nang ikaw na may pakinggan, magpakatotoo ka lamang. Buhay po ba ang Diyos? Nakakuha nga ng isa, hindi ako nakakatikim sa alay. Di lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Eh, saan po ba nabubuhay ang Diyos? Po? Saan po ba nabubuhay ang Diyos? Eh, walang makakabuhay sa Diyos, siya ang bumubuhay sa inyo. Eh, saan po ba nabubuhay ang tao? Sa Diyos! Ang Diyos ang buhay nyo. Ang salita niya ay buhayin nyo, mabubuhay ang pananalig ninyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, makinig ka. Wag puro. May banana. Akin na lang ito. May pagbibigyan ako. O ano po? Di po ba kayo nagtataka? Eh sige nga po, araw-araw. I-record nyo mga nagpupunta rito yung mensahe. Kung araw-araw ay pare-parehas. Pag araw-araw pare-parehas, huwag na kayong babalik, ha?
Ano po? Meron lang kataga na pinaparehas. Subalit yung pahayag, iba-iba. Tama po ba? Kaya kung ikaw ay nagninilay, doon pa lang mapagninilayan mo, araw-araw nangungusap ang Diyos sa buhay mo. Bakit di mo siya makilala? Araw-araw may nagagawa siyang salita, araw-araw napapahayagan ka niya. Ibig sabihin, araw-araw may magagawa siya sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Kaya araw-araw ka magtiwala, araw-araw na may nilaga. Hihigupin mo, sarap. Wala naman po akong nilaga, paano akong hihigop ng nilaga? Hay, ewan ko sa'yo, pilosopo ka. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, kahit na matigas po ang baka, pag matagal pong dinarang sa apoy, lumalambot. Pag may tubig, pag wala at dinarang mo sa apoy, masusunog. Tama po ba? Kaya kung araw-araw madidiligan ka ng tunay na bukal ng buhay na mula sa Diyos Ama, Diyos Anak sa pamamagitan ng Espiritu, tubig na nagbibigay buhay, na di ka matitigangan. Ika'y lalambot ang kalooban, puso mong batot bakal ay palalambutin niya para matuto kang tumanggap ng pagmamahal na totoo. Ano? Meron nga po akong nabasa, sabi, hintayin mo pa bang mawala ako sa buhay mo bago mo ako pahalagahan? Sabi ko, huy, kaganda nun ah. Alam niyo po, salitang tao yun eh. Bakit mo gugustuhin mawala ka sa buhay niya? Na mamamatay ka ang dahilan. Aba, kung hindi ka niya mahal, at di mo naman siya asawa, iwanan mo. Buhay ba ang Diyos? Nakakapangati ng tenga. Kung minamahal ka, magkasama kayo. Sa hirap at ginhawa, sa meron at wala, minamahal ka niya, kaibigan ka niya, totoo siya sa'yo. Aba, magsama kayo. Pero kung gusto ka lang sa ganito at bagay, iwanan mo. Ang Diyos hanapin mo. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Paano po kung asawa mo? Ba, may batas din ng Diyos. Asawa ka bang nasasabi? Kung puro siya na lang ang pagbibigyan mo, hindi ka niya asawa, inaasawa. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Totoo po ba yon? Kaya po, Kunching, ba't ganyan naman ang bibig mo? Anong term na dapat doon? Ano ba ang termino na dapat sabihin doon? Magsiping. Yun lang ba ang mahal? At tandaan nyo, nagiging masama lang sa pandinig ng tao sa hindi nakakaunawa. Sa nakakaunawa, maganda. Mabuti. Kung asawa ka niya, mamahalin ka niya. Igagalang kapwa, maggagalangan kayo. Kapwa, magmamahalan kayo. Hindi yung asa-asawahan ka lang. Anong karapatan na natawag kang asawa? Kung maraming wala kang alam, kung maraming hindi pinaalam sa'yo, at sa hirap at ginhawa, minamahal mo siya, ikaw sa sarap lang. Asawa ba yon? 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 Anong tawag doon? Ha? Ano tawag doon? Hindi nyo alam, di ko rin alam. Kaya kayo, mga anak ng Diyos, kapatirang Divine Mercy, mga pasyente ng kapatirang Divine Mercy, magmahalan kayo. Ano po? Oh, nalugi ka ba? Luging-lugi ka ba? Kung nalugi ka, hindi ka nakinig. Kung nakinig ka, tubo ka na. Tama po ba? Tama po ba? Tama po ba? Ay, tamang-tama.
Amen. Kumusta? Oh. Anong pakiramdam mo? Ganyan ka nga. Oh, kumusta? Para pa lang. Kapag ginawa natin, tinanggap mo ba yung sinabi? Ay, pag tinanggap mo, sigurado, hindi mo alam na gumiginhawa ka. Kuya ba ang Diyos? O, kayo po. O, ano? Kumusta? Taas mo nga paa mo. Hinihilot mo siya. Ba't? O, taas. 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 Tayo ka nga, tayo. Tayo. Sige, tayo. Tingnan natin. Patayuin mo na. Ay, hindi ka pala lingkod. Ha. Kailangan tayo na lang dalawa mag-usap ha. Mamaya. Yun, di ikaw. Buhay po ba ang Diyos? Kami na mahal. Ano po ba yung gawain ito? Ano nga po ba? Nasuri nyo na po ba kung ano yung gawain ito? Kung di pa po ninyo nasusuri, suriin ninyo. Ito ba'y gawain ng ano? Gawain bang gawaan ng tinapay? Gawaan ng tsinelas? Gawaan ng tinidor? Hindi. Subalit, kapag nakilala mo ang gawain ito, kumain ka ng tinapay, may panyapak ka na, at nakakatundos ka pa. Buhay po ba ang Diyos? Para kang tumitinidor, at para kang may panyapak na humahakbang, sapagkat kasama mo ang iyong pamatok sa buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kahit hindi ito gawa ng tinapay, kung tinanggap mo ang tinapay na nagbibigay buhay sa iyo, sigurado busog ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung lahat lamang ng tao ay totoong naghahanap sa Kristo at nakikipagtotoo, tama na muna yung kataasan. Tama na muna yung kagalingan. Magmamagaling, magmamagaling. Alam niyo po, kung lahat lang ng tao ay magkakaisa, magkakatono, sa larangan ng kabanalan, nako, walang payabangan, pagalingan, at natatakot mabubusan, natatakot maagawan. Alam niyo po, bilang isang Apo Kunching, hindi ako natatakot mawala ng parokyano. Kasi hindi ko naman kayo parokyano eh. Wala akong parokyano. Wala po akong pasyente. Wala rin akong tagasunod. Hindi po ako ang naglilingkod sa inyo. Ako'y tagasunod lang din. Kaya hindi ako natatakot na maagawan, na malagasan, na mawalan, sapagkat ang nag-atas sa akin at aking sinusundan, siyang magbibigay ng aking paglilingkuran ng tagasunod, sapagkat hindi ako sinusundan, kundi ang nag-atas sa akin. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kahit na ano pong sabihin, kahit sino pang magsalita, hindi po ako natitigatig.
Hindi po ako nagagalit. Bakit? Hindi naman ako nagpundasyon ng gawain ito. Hindi naman ako gumusto ng gawain ito. Ang nagpundasyon at gumusto ng gawain ito, siyang sinusundan ko. Kaya kung susunod din kayo, makikilala niyo siya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Narinig niyo po ba yung pagbasa? Kapag iniwan mo ang krus mo, hindi mo pinasan ang krus mo, hindi ka anak ng Diyos. Kaya, sa pagpapasa ninyo, huwag niyo kalilimutan, may pamatok kayo. Sino kaya siya? Yung dakilang manggagamot nyo, yung tagapagligtas nyo, yung nagpapakilala sa Ama, yung nangungusap pa kanina sa pamamagitan ng Espiritu niya. Nakilala nyo po ba? Hindi. Sino nakilala nyo? Si Concheng. Si Apo ay hindi. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, kung kayong lahat ay makakakilala, naku, kailangan di mo sinasabi sa sarili mo, sinasabi sa sarili mo, may sakit ako. May sakit ako. Dapat wag mo sabihin may sakit ka. Nga. Kumusta? Purihin mo ang Ama. Ikaw, kumusta? Yan ang dahilan kung bakit sinasabi sa inyong bumalik kayo. Sige, babanyusan mo. Nasabi mo ba yung nasabi nilang pinarinig sa kanila? Hindi, ano? Kaya, pinakamahalaga bumalik. Hindi ka pa man nababanyusan. May naganap na sa'yo. Kaya nga, yan ang hindi ninyo alam, na binababalik kayo para habang kayo'y bumabalik, may nagliliwanag sa inyo, may nadarama kayo, may nakikilala kayo kung tumatanggap kayo. Ang gusto ng tao pwede po ba siya na lang magbanyos? Kaya nga, pagkatapos dito, kung magpapatuloy pa sa'yo, kung may gagamutin ka pa, ituloy mo. Kung wala na, purihin yung Ama. Buhay ba ang Diyos? Ganyan lang po. Pakatandaan nyo, ang pinag-isa ng Ama, nagkakasama-sama, nagkakaisa, nagtutulungan, nagdadamayan. Si Apo Concheng, hindi yung katulad ng ibang manggagamot na sinasabi, uy, ba't ko tutulungan yan? Hindi gamutin mo sarili mo. Hindi. Sapagkat, pag mo sabihin, magaling ka kahit kanino. Walang magaling. Isa lang ang pinakamagaling. Kaya kung may magagawa ka sa kapwa mo, at kung may bibigay ka sa kapwa mo, huwag mo sabihin, sa'yo lang yun. Ipagdadamot mo't baka agawan ka, baka mawalan ka. Hindi totoo yan. Habang pinamamahagi mo ang kaloob sa'yo, lalo kang maraming pakinabang. Hindi yaong, ay, ayoko nga, baka malamangan mo pa ako. Hindi totoo yan. Sapagkat walang dapat lumamang sa Kristo, kundi ang Ama at ang Anak ang dapat makalamang sa inyong buhay. Lumamang sa inyong buhay. Huwag ang tao ang manlamang. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, may narinig na po ba kayong mga manggagamot dito yung pinahiya? Hindi. Walang pinagsabihan dito na, hoy, manggagamot ka naman Bakit ka na? Hindi. Sapagkat, kung iisa pinagmulan ninyo, magkakaisa kayo, magkakasundo kayo, magmamahalan kayo, magtutulungan kayo, magdadamayan kayo. Subalit kung magkaiba, magsisilipan kayo at maglalamangan kayo. Para namang malalamangan nyo ang Diyos nyo. Para namang masisilip nyo ang Diyos nyo. Kayo masusubukan, hindi siya. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain
kayong ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya mahal na kapatid, laban. No? Para lumakas. Labanan mo yan. Kayang-kaya yan. Ano? Ikaw? Ayaw mo pa. Sabi niya tutumba kayong dalawa. Wag na. Tutumba pala kayong dalawa. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, pagharian kayo. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, anong araw ngayon? Dapat yung araw na ito, araw ng simula ng isang linggo kayong masaya. Pag nakatapos na naman ang isang linggo, araw ng Lunes, inisip mo isang linggo na namang masaya. Pag natapos na naman ang linggo at Lunes na naman, isang linggo na namang masaya. May lungkot ka kaya? Dahil kakapang. Buhay ba ang Diyos? Tingnan nyo. Mabuti pang bata. Dire-diretso. Dire-diretso. Hawak ang ilong. Kayo po, tularan nyo yung bata. Dire-diretso. Patungo sa adoration. Buhay po ba Diyos? Ha? At mamaya pag tinanong mo yan, ba't mo ginawa yun? Gusto ko Mga mahal, dapat katulad ng bata, matapang na harapin yung gusto niya. Subalit huwag niyong tularan ng bata na alam niya ngayon, mamaya hindi. Kundi kung ano natutunan niyo, habang nabubuhay kayo, mithiin ninyong alam na alam niyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, may tanong po ba kayo? Wala. Kumusta na po? Wala naman pong hindi giginawa kapag tinanggap nyo ang Ama Totoo po yan. O kayo ba? Nahirapan ba kayo? Kayo, nahirapan? Kayo, nahirapan? Nako. Oh, ikaw nahirapan? Hindi po, bilis. Kayo nahirapan? Hindi kayo nahirapan? Dapat lang. Kayo mga Cubs, nahirapan? Nahirapan kayo? Hindi kayo lingkod. Pag nahirapan kayo. Kaya ano sasabihin nyo? Laging game kayo kay? Laging sang-ayon kayo kay? Laging susunod kayo kay? Yan. Sapagkat kung susunod kayo at laging game na sumunod ka sa Kanya, sigurado, mapapakita niya sa iyo ang kalaliman niya, mapapakita niya sa iyo ang kahiwagaan niya, mapapakita niya sa iyo ang kadakilan niya, mapapakita niya sa iyo ang kapangyarihan niya, at mararamdaman mo ang pagkalinga at pag-ibig niya. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, halina po, mga minamahal. Tingnan natin ang bago.